Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa aklat ng propesiya ni Jeremias. Jeremiah chapter 17 verses 1 hanggang 13. Ngunit gusto kong pagtuunan ninyo ng pansin yung verses 1 hanggang 8. Dahil patungkol ito sa kasalanang ginawa ng Huda na sila'y sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Jeremiah chapter 17 verses 1 hanggang 13. Ang kasalanan ng Huda ay sinulat ng panulat na bakal. Sa pamagitan ng pang-ukit na diamante, iniukit ito sa kanilang puso at sa mga sungay ng kanilang mga dambana. Habang naaalala ng kanilang mga anak ang kanilang mga dambana at mga asyera sa tabi ng bawat luntiang punong kahoy at sa mga mataas na burol, sa mga bundok sa kaparangan, ang lahat mong kayamanan at ari-arian ay aking ibibigay na samsam bilang halaga ng iyong kasalanan sa iyong buong nasasakupan. Ibibitaw mo ang iyong kamay sa iyong mana na ibinigay ko sa iyo at papaglilingkurin kita sa iyong mga kaaway sa lupain na hindi mo nakikilala. Sapagkat sa aking galit ay nagningas ang apoy na magliliyab magpakailan man. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na nagtitiwala sa tao at ginagawang kalakasan ang laman at ang puso ay lumalayo sa Panginoon sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang at hindi makakakita ng anumang mabuting darating. Siya'y maninirahan sa mga tuyong dako sa ilang, sa lupang maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na nagtitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. At gumagapang ang mga ugat sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init. Sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumunga. Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Sinong makakaunawa nito? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ang ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Gaya ng pugo na pinipisa ang hindi naman kanyang itlog, gayon ang yumayaman, ngunit hindi sa tamang paraan. Sa kalagitnaan ng kanyang mga araw ay kanilang iiwan siya at sa kanyang wakas ay magiging hangal siya. Isang maluwalhating trono na itinaas mula ng pasimula, ang lugar ng aming sanktuaryo. O Panginoon, ang pag-asa ng Israel, ang lahat ng tumalikod sa iyo ay mapapahiya. Silang humihiwalay sa iyo ay masusulat sa lupa, sapagkat kanilang tinalikuran ang Panginoon, ang bukal ng tubig na buhay. At narito naman ang pagtuturo ng Heidelberg Catechism. Last Sunday ay tinignan natin ang question and answer 92 and 93. At ngayon naman ang question and answer 94 and 95. Ito ang sabi sa question and answer 94. Ano ang hinihingi ng Diyos sa unang utos? Ito ang sabi sa unang utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ano ang hinihingi ng Diyos sa unang utos? Sagot na ako
kung paanong taus-puso kong hinahangad ang kaligtasan ng aking sariling kaluluwa, iwasan at lalayuan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan, pangkukulam, panghuhula, pamahiin, pananalangin sa mga santo, o ng iba pang mga nilalang. At matuwid na makilala ko ang tanging tunay na Diyos, magtiwala lamang sa Kanya na may kapakumbabaan at pagtitiis na magpasakop sa Kanya. Umaasa sa lahat ng mabubuting bagay, buhat lamang sa Kanya, ibigin, matakot at lumuwalhati sa Kanya ng buong puso ko, upang aking talikuran ng lahat ng mga nilalang, kaysa magawa kong maging ang kaliit-liitang bagay na salungat naman sa Kanyang kalooban. Question and answer 95. Ano ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay ang paggawa o pagkakaroon ng anumang bagay na pinagtitiwalaan ng tao sa halip na sambahin ang nag-iisa at tunay na Diyos na ipinahayag ang Kanyang sarili sa Kanyang salita. Pagpalain nawa ang pagkabasa ng salita ng Panginoon at ng maging ng Lord's Day 34, question and answer 94 and 95. Malinaw sa sinabi ng Panginoong Kristo, mga minamahal, o sa sinabi ng Panginoon sa bayan ng Huda sa pamagitan ng isang propeta na si Jeremias, na ang kasalanan ng Huda ay ang kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Malinaw ito sa verse 2. Habang naaalala ng kanilang mga anak ang kanilang mga dambana, ang mga dambana na kanilang itinatag, ginawa para sa mga Diyos-Diyosan. Pag sinabing dambana, ito yung mga nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga Diyos, buhat sa mga ibang bayan at bansa. At hindi lamang yun, dambana at mga asyera. Sa Hebreo, ang asyera ay isang tulos ng kahoy na kanilang sinasamba. Ginawa nila itong Diyos, at makikita mo kung paano ang salinlahi ng Huda, ang sambahayan ng Huda, ay hindi lamang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan bilang sila ay mga matatanda na o mga magulang, maging ang kanilang mga anak, salinlahi, ay sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At sabi sa verse 2, habang naaalala ng kanilang mga anak, ibig sabihin, habang naaalala ng kanilang mga anak ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Paano hindi maaalala ng kanilang mga anak ang kanilang mga Diyos-Diyosan? Naglagay sila ng mga dambana at mga asyera. Talagang tiniyak nila na ang kanilang mga anak, kagaya nila, ay sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Makikita mo yon sa maraming pamilya ngayon. Maraming pamilya ay walang pagpapahalaga sa panambahan ng Panginoon at walang pagpapahalaga sa Ebanghelyo ng Panginoon, at makikita mo rin yan sa kanilang mga anak. Kaya maraming mga tahanan na nasisira at maraming mga suwail na mga anak ay dahil ang kanilang mga magulang ay wala rin pagpapahalaga at hindi rin mga mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, sinabi niya sa chapter 16, na tatawagin niya ang mga mangingisda, tatawagin niya ang mga mangangaso. Ang ibig sabihin nito, tatawagin ng Panginoon ang mga bansa upang hulihin ang Huda at ilagay sila sa pagkaalipin. At sabi ng Huda sa kanila, ang sabi ng Huda sa kay Propeta Isaiah sa chapter 16, bakit sinasabi ito ng Panginoon sa amin? Bakit ibibigay ng Panginoon ang mga masasamang bagay nito sa amin? Sabi ng Panginoon sa kanila, sapagkat ang inyong mga ninuno ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At sabi ng Panginoon, at mas hinigitan nyo pa ito. Mas hinigitan nyo pa ang kasalanan ng inyong mga ninuno, sapagkat lumakad kayo ayon sa mga kasalanan at pamahiin ng mga ibang bayan na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At ipinakilala ulit ng Panginoon sa verse 14 ng chapter 16 para makuha ninyo ang konteksto. Ang sabi ng Panginoon sa verse 14 ng chapter 16, kaya't ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na sasabihin pa,
habang buhay ang Panginoon na nag-ahon sa sambahayan ng Israel mula sa lupain ng Ehipto. And again, sa verse 15, kundi habang buhay ang Panginoon, habang buhay ang Panginoon na nag-ahon sa sambahayan ng Israel mula sa hilagang lupain at mula sa lahat ng lupain na pinagtabuyan niya sa kanila, sapagkat ibabalik ko sila sa kanilang sariling lupain na ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Nagpasimula ang Panginoon na ipaalala sa kanila, ako ang Panginoon mong Diyos na nagligtas sa iyo mula sa bahay ng pagkaalipin. At akma lamang yon at tumpak lamang iyon sa atin ngayong umaga na ang maririnig ninyong kautusan ay pinasimulan ng Panginoon sa mga salitang, ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng pagkaalipin sa bahay ng Ehipto. Ibig sabihin nito, ang Panginoon ang ating tagapagligtas. Kaya nga tingnan ninyo ang katekismo. Nagpasimula ang katekismo sa kaligtasan. Ano ang inihingi ng Diyos sa unang utos? Na ako, kung paanong taos-puso kong hinahangad ang kaligtasan ng aking sariling kaluluwa. Hindi mo maiaalis ang kautusan sa kaligtasan. Ang kautusan ay hindi daan tungo sa kaligtasan. Walang maliligtas sa pagsunod. Walang sino man ang pagpapalain ng Panginoon dahil sa pagsunod. Walang ganun. Kahit kailan ang Panginoon ay hindi magliligtas dahil lamang sa pagsunod o hindi pabaitan ang pagpunta sa langit. Hindi pabaitan ang kaligtasan. Hindi paramihan ng pagbibigay ang kaligtasan. Hindi kayo niligtas ng Panginoon na dahil lagi kang nasa church, lagi kang umaaten at lagi kang nagsisimba. Hindi kayo niligtas ng Panginoon dahil reform ka. Niligtas ka ng Panginoon dahil lamang sa Panginoong Kristo. At hindi ka pinagpapala ng Panginoon dahil nagsisikap ka, dahil sa mabubuting gawa mo. Malinaw ang sinasabi ng mga apostol at ng mga propeta na tayo pinagpapala ng Panginoon dahil lamang sa ginawa at natapos ng kamatayan at pagdurusa ng Panginoong Jesucristo. Ang kautusan ay hindi daan tungo sa kaligtasan at katuwiran. Pero ang kautusan ay hindi mo maihiwalay sa konsepto at doktrina ng kaligtasan, sapagkat ang kaligtasan ay nagbubunga ng pagsunod. Ang kaligtasan ay nagbubunga ng pagmamahal at pag-ibig sa mga kautusan ng Panginoon. Nakita ninyo ang sinabi ng Panginoon, ako ang Panginoon mong Diyos na nagligtas sa iyo mula sa bahay ng pagkaalipin. Ganun niya sinimula ng kautusan upang sabihin, ako ang Panginoon na nagligtas sa inyo at ito ang inyong mga pananagutan habang kayo ay nasa loob ng kaligtasan. Una, sinasabi ng Panginoon, wala ka nang dapat gawin para maligtas ka. Wala na akong sinasabi para ikaw ay maligtas. Hindi ko sinabi na huwag ka magkakaroon ng mga ibang Diyos para maligtas ka. Wala akong sinabi na huwag ka mangangalunya para maligtas ka. Wala akong sinabi na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, at ipapangilin mo ang araw ng Sabat at ito ay papakabanalin mo para ikaw ay maligtas. Narito na ang katotohanan ng kaligtasan, ginawa ko na ang kaligtasan, at narito ang mga kautusan bilang iyong pananagutan habang ikaw ay nagpapasalamat sa akin. Sapagkat sinasabi ng Panginoon, marapat lamang na ang inyong pagsunod ay maging dalisay, ang inyong pagsunod ay maging perpekto, ang inyong pagsunod ay maging ganap. Sapagkat ang Diyos na nagligtas sa inyo ay isang ganap at perpektong Diyos. Kaya ang kaligtasan ay hindi mo maihiwalay sa kautusan. Tayong mga reform, bagamat sinasabi natin na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng sovereign grace, ng soberanong biyaya ng Panginoon, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Panginoon. Bagamat yun ang ating doktrina, yun ang ating ebanghelyo, ngunit hindi tayo galit sa mga gawa. Ang Kristiyano ay iniligtas tungo sa pagsunod sa mga kautusan at pagganap ng mga mabubuting gawa.
minamahal natin ang mga mabubuting gawa sapagkat ang mga mabubuting gawang ito ay pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi natin matutumbasan ang gawa ng Panginoon. Ngunit iniukol sa atin ng Diyos ang pananampalataya upang mga bagay na nakasulat sa kautusan ay ating maganap. Pero kung makikita ninyo, ang bayan ng mga Hudyo, ang Huda, sila ay nabigo na sambahin ng Panginoon. At kung titignan ninyo ang konteksto, kung babasahin ninyo, kung tutuloy ninyo ang pagbabasa, makikita ninyo ng tinutukoy na sinumpa ng Panginoon ay yung mga nagpapakilalang mananampalataya, nagpapakilalang mga Hudyo, ngunit hindi naman talaga bahagi ng Israel. Sapagkat sinabi ni Propeta Isaias, ang sabi dito sa verse 12, isang maluwalhating trono na itinaas mula ng pasimula, ang lugar ng aming sanktuaryo. O Panginoon, ang pag-asa ng Israel, ang lahat ng tumalikod sa iyo ay mapapahiya. Yung sinabi na ang lahat ng mga tumalikod sa iyo ay mapapahiya, mga Hudyo yun, mga bayan, mga bahagi yun ng Israel, mga nagpapakilalang Hudyo at mga mananampalataya. Ngunit sinabi ni Isaias, mga hindi naman tunay na mga mananampalataya yun, Panginoon. Pero kami na mga mananampalataya at iyong binanal, kami na bayan ng Israel, kami na mga tunay na bahagi ng Panginoong Kristo, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Itatag mo ang iyong trono na aming sanktuaryo simula pa nung pasimula. At sabi ni Jeremias, lahat ng tumalikod sa iyo ay mapapahiya. Sapagkat ang bawat paglabag sa kautusan ng Panginoon, tunay na merong kaakibat na sumpa at kahatulan ng Panginoon. Pag sinabing mapapahiya, sila ay mapapahiya sa harapan ng hukuman ng Panginoon. Na bagamat sila ay nagko-confess na sila ay matuwid, sila ay nagko-confess na sila ay ligtas at ang Panginoon nila ay ang Panginoong Kristo. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Mapapahiya ang mga hindi mananampalataya na patuloy na hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan. Mapapahiya ang mga hindi bahagi ng mga pangako ng Panginoong Kristo. Ang bawat paglabag sa kautusan ay merong kaakibat na parusa. Bagamat ganoon ang realidad natin, habang ating naririnig ang kautusan, naunawaan natin na ito ay laging merong parusang kamatayan sa sinumang hindi sumusunod sa kanyang kautusan. Ngunit ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoong Kristo. Kaya hindi mo maiaalis ang kaligtasan sa kautusan, sapagkat ang kaligtasan ang siyang magdadala sa atin sa tamang kaunawaan kung ano bang ibig sabihin ng kautusan. Ang kautusan ay nagpapaliwanag sa atin ng ating katuwiran ay ang Panginoong Kristo. At nung sinabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, bago mo pa marinig yun, bago ka pa magkaroon ng kabigatan na sundin ang kautusan ng Panginoon, tinupad na ito ng Panginoong Kristo. Siya na ang umibig sa Panginoon ng buong puso, isip, at kaluluwa, at tunay na siya ang hindi sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At sabi ng katekismo, anong ibig sabihin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan? Ang sabi dito, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay ang paggawa o pagkakaroon ng anumang bagay na pinagtitiwalaan ng tao sa halip na sambahin ang nag-iisa at tunay na Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili sa kanyang salita. Una, merong nag-iisa at tunay na Diyos. Pangalawa, ang Diyos na ito ay merong salita. Pangatlo, ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mga Diyos-Diyosan, hindi lamang ito patungkol sa mga pag-uukit ng mga kahoy at mga metal, mga pilak at ginto para sila ay gawing mga Diyos-Diyosan. Hindi lang ito patungkol sa mga pagsamba sa mga puno at kalikasan. Ang sabi ng katekismo, anumang bagay na pinagtitiwalaan ng tao
sa halip na sambahin ang nag-iisa at tunay na Diyos. Yun ang ibig sabihin ng Diyos-Diyosan. Lahat ng bagay. Hindi lang yung mga Diyos-Diyosan ng Romano Katoliko, mga Santo Niño, mga Nazareno at mga iba't iba pang mga inukit. Nakalintulad lamang ng tao at sinasabi nilang imahe ng Panginoong Sokristo. Hindi ka maaaring magkaroon ng imahe ng Panginoong Sokristo sa iyong tahanan. Hindi ka maaaring magkaroon ng imahe ng Panginoong Sokristo sa iyong tahanan bilang isa siyang sanggol, o bilang siya ay naghihirap, o bilang siya ay nakapako sa krus, o bilang siya ay nabuhay na muli. Hindi ka maaaring magkaroon ng mga imahe ng Panginoong Sokristo, sapagkat ang Panginoong Sokristo ay hindi lamang tao, kundi isa siyang Diyos. Lubhang iniutos ng Panginoon na huwag kang gagawa ng anumang imahe, mga Diyos-Diyosan, na kawangis ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, at hindi mo siya maaaring gawan ng anumang larawan o paghahalintulad. Kasumpa-sumpa ang isang tao na merong mga inuukit na mga santo, hindi niya naunawaan ng Ebanghelyo at ang sumpang kaakibat nito dahil sa kanyang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pagkamat ang pakilala niya dito, ito ay ang Panginoong Sokristo. Ganun din naman ginawa ng Israel. Ang Israel ay umukit ng isang guya, isang gintong guya, isang batang baka. At anong sabi nila? Ito ang Panginoong mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Pinakilala nila ang Diyos-Diyosan nito na ang pangalan daw nito ay ang Panginoon. Ngunit ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga minamahal, ay hindi lamang patungkol sa mga pag-uukit. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay pumapatungkol sa anumang bagay na pinagtitiwalaan ng tao maliban sa Panginoon. Ang tema natin sa umagang ito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Una, ang pagbabawal, sapagkat ang kautosang ito ay nagsimula sa salitang huwag. Pangalawa, yung kahulugan o yung essence. Pangatlo, yung implikasyon o yung practical implication. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Ang pagbabawal, ang kahulugan, ang implikasyon. Ito ang sabi sa verse 3 ng chapter 20 ng Exodus. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, at muli inulit ito sa Deuteronomy 5 para mas lalong pagdiinan ng Panginoon kung ano ang kanyang kalooban sa unang utos. Ang pagbabawal na ito na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos ay isang absolute na bagay sa itong ganap. Wala itong gitna. Hindi maaari na sasamba ka sa Diyos at meron kang ibang pinagkakatiwalaan. Hindi maaari na kino-confess mo ang Panginoong Sokristo at meron kang mga Diyos-Diyosan sa iyong mga tahanan. Hindi maaari na sinasabi mo nananampalataya ka sa Diyos, ngunit pinagtitiwalaan mo ang sarili mong mga gawa, ang mga mabubuti mong gawa para pagpalain at maligtas ka ng Panginoon. Ang pagbabawal na ito ay absolute. Hindi maaaring dalawa ang Panginoon mo. Lubhang ipinagbabawal ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Ano ba ang mga Diyos? Ang mga Diyos ay hindi mga patay, mga hindi buhay. Sila ay merong mga tenga, mata, sabi sa Psalm 115. Meron silang mga pipi, ilong, paa, kamay. Pero sabi ng Psalm 115, kagaya ng mga patay ng mga Diyos-Diyosan na ito, katulad nila yung mga umukit at gumawa sa kanila. Kung ano ang pinagtitiwalaan mo, mga minamahal, kung ang pinagtitiwalaan mo ay pera, kalakasan mo, kung ang pinagtitiwalaan mo ay ang lahat ng mga iba pang bagay na patungkol sa kinabukasan o patungkol sa iyong katuwiran, sa iyong kaligtasan, kung meron ka pa ibang pinagtitiwalaan, sabi ng Panginoon, yan ay patay. Walang buhay. At kagaya mo rin ang mga pinagtitiwalaan mo kung meron ka mang ibang pinagtitiwalaan. Ikaw ay patay. Sapagkat walang binuhay
ang Panginoong Kristo na nagtitiwala sa mga patay. Hindi ka maaaring magtiwala sa mga patay na bagay. Sapagkat ang pananampalataya na iniukol sa atin ng Panginoon ay isang pananampalatayang buhay. Laging hinahanap ng pananampalatayang buhay ang isang buhay na Panginoon. Isang buhay na mayroong persona, kaisipan, kalooban, ang Panginoong Kristo. Laging hinahanap ng pananampalataya ayon sa pagkilos ng Espiritu Santo ang isang buhay na Diyos. Kaya ang isang mananampalataya ay hindi maaaring magtiwala sa mga bagay na patay. Lalo na kung ito ay sasambahin niya. Ibig sabihin lang ng pagsamba ay nagpapakumbaba ka sa kung sino o ano ang pinagtitiwalaan mo. Kagaya na lamang ng salapi, kagaya na lamang ng kalakasan mo, kagaya na lamang ng pagkain, kagaya na lamang ng kalusugan mo. Yun yung mga bagay na maaaring pagtiwalaan ng tao. Pero inuna ng katekismo ang pagkakaroon ng ibang mga Diyos. Yung mga Diyos na talagang imahinasyon ng tao. Yung mga Diyos na binigyan nila ng pangalan bagamat walang persona. Yung mga Diyos na hindi na alinsunod sa kautusan ng Panginoon. Mga Diyos na hindi alinsunod sa katotohanan ng Panginoong Kristo. Yun ang mga tinutukoy ng mga Diyos-Diyosan ng katekismo. At bakit pinagbawal ng Panginoon na magkaroon tayo ng ibang mga Diyos? Napakalinaw yan, kahit ang bata ay maunawaan na huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ng Panginoon. Bakit? Bakit kailangan sabihin ng Diyos yun? The mere fact na ang Panginoon ay nagsalita sa Israel, narinig nila ang mga kulog, naramdaman nila ang pagyanig ng lupa sa paanan ng bundok, nakita nila ang mga kidlat, narinig nila ang mga kulog, at ayon sa iniukit ng Panginoon, iniukit ng sarili niyang mga daliri at ibinigay sa mga anghel at ibinigay sa isang tagapamagitan na si Moses, dalawang tipak ng bato, tapyas ng bato. Iniukit ng Panginoon ang kanyang kalooban sa unang tapyas, pangalawang kalooban sa pangalawang tapyas. The mere fact na ginawa ng Panginoon yon, ang ibig sabihin nun ay merong buhay na Diyos. Bakit pa kailangan sabihin ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko? Narinig naman namin ang mga kulog, ang mga kidlat, at nariyan pa ang iyong tagapamagitan na si Moises. At nakita namin ang dalawang tapyas ng bato na sariling sulat ng kamay ng Diyos na ibinigay ng mga anghel sa isang tagapamagitan na si Moises. Nakita namin nagniningning ang mukha ni Moises na kinakailangan pa itong takpan. At ayon sa kasaysayan nila Abraham, Isaac at Jacob, alam namin na buhay ang Panginoon. At maging sa aming ninuno na si Job, alam namin na buhay ang Panginoon. Bago pa itatag ang bayan ng Israel, maging kami ay nasa Ehipto, narinig kami ng Panginoon na nananaghoy at iniligtas kami ng Panginoon. Bakit kinakailangan pang sabihin na huwag magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harapan ng Panginoon? Sinabi ito ng Panginoon, una tigid sa lahat sapagkat siya ay iisa. Kahit ang mga bata alam kung ano ibig sabihin ng iisa. One. Alam ng mga bata kung anong ibig sabihin nito. Siya ay hindi lamang iisa, ang Diyos ay nag-iisa. Hindi ibig sabihin ang Diyos ay malungkot kapagkat ang Diyos ay nabubuhay bilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi malungkot ang Diyos. Ang Diyos ay puspos ng ganap at perpektong pag-ibig sa kanyang sarili bilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi niya nilalang ang sanlibutan at ang buong sangnilikha dahil ang Diyos ay nalulungkot. Dahil ang Diyos ay kailangan ng tao. Dahil ang Diyos kailangan ng mga nilalang, ang langit at lupa, ang mga anghel. Ang Diyos ay nag-iisa. Hindi niya kailangan ng sinuman. Ang kailangan niya lamang ay ang kanyang sarili. At ang ibig sabihin na ang Diyos ay nag-iisa, walang ibang Diyos liban sa Kanya. At paano natin naunawaan na ang Diyos na ito ay iisa at ang Diyos na ito ay isa? Sabi ng katekismo,
ang nag-iisa at tunay na Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili sa kanyang salita. Nakilala natin ang Diyos bilang nag-iisang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Nakilala mo ang Diyos na siya ay iisang Diyos at hindi niya kailangan ng sinuman. Hindi mo maaaring diktahan ng Panginoon. Hindi mo maaaring dagdagan ang karunungan ng Panginoon sapagkat sapat ang kanyang karunungan. Siya ay merong walang patid na karunungan tungkol sa kanyang sarili at tungkol sa kanyang mga gagawin at lahat ng mga kanyang gawain simula pa nung pasimula ng pagkakatatag ng sanlibutan. Nakilala natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Masalimuot ang buhay natin bilang mga Kristiyano kung wala ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Old Testament, maging sa New Testament, ang bawat namumutawing salita sa bibig ng Diyos ay tinapay ng buhay. Hindi lamang tayo nabubuhay sa araw-araw na tinapay na ating kinakain, ngunit higit sa lahat ang ating buhay ay nakasalalay sa salita ng Diyos. Kaya tayong mga Reformed, tayong mga Kristiyano, gayon na lamang ang ating pagmamahal sa salita ng Panginoon. Wala kang papalingan na lugar na hindi mo man lamang makakasalubong ang mga doktrina ng Panginoong Kristo. Kahit saan ka magpunta, naroon ang mga aral ng Panginoon. Sapagkat gayon na lamang ang marubdob na ibinigay na pagnanais ng Panginoon sa ating mga puso, na minamahal natin ang salita ng Panginoon. Bakit? Dahil doon natin nakikilala ang Diyos na nagligtas sa atin. At sabi ng Panginoong Kristo, ang makilala ka ay ang buhay na walang hanggan. Pero paano ngayon yung mga hindi naman nakarinig ng kanyang salita? Walang Biblia, walang pastor at iglesia na nangangaral sa kanila. Sila ay nasa ilalim pa rin ng kautusan dahil nakaukit na sa kanilang kalikasan ang pangangailangan ng may kinikilalang Diyos. Kahit ang mga hindi Kristiyano, alam nila na kailangan nila ng isang Diyos. Nakaukit na yun sa ating kalikasan. Kahit yung mga hindi nakarinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, kahit yung mga nagpapakilala na sila ay atheist, alam nila na kailangan nila ng isang Diyos. Ito man ay mga bagay, ito man ay ang kanilang sarili, kailangan nila ang isang Diyos na kanilang sasambahin. Nakaukit na yun sa kanilang mga kalikasan. Ang problema, yung nakaukit na yun, na kailangan nila ng Diyos, ay nilapastangan nila dahil sa kanilang kasamaan. Nung napagtanto nila na kailangan nila ng Diyos, ang sinamba nila ay tao, kalikasan, at ang kanilang sarili. Binaluktot nila yung katotohanan at ang sabi nila, ang kailangan ko ay ang mga nilalang. Sa halip na sambahin nila ang nag-iisa at tunay na Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sa halip na sambahin nila ang tunay na Diyos, sumasamba sila sa mga ibang Diyos. Sila man ay haharap sa hukuman ng Panginoon at patatahimikin ng Panginoon ang kanilang mga bibig at hindi sila maaaring magsabi na, Panginoon, hindi ko narinig ang Ebanghelyo mo. Sapat ang mga budhi, ang bawat budhi ng tao upang hatulan sila ng Panginoon. Yun yung sumpa na ibinigay ng Panginoon sa makasalanan, na ang Panginoon ay nasa budhi ng bawat isang tao para sumaksi laban sa Kanya. Hindi mo na kailangan turuan ng tao kung ano ang tama at mali. Alam ng tao kung ano ang tama at mali. Lahat ng nasa katinuan, alam ng tao kung ano ang tama at mali. Hindi mo na kailangan turuan. Sapagkat nakaukit na ito sa ating mga budhi. Kaya wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Totoo bang may mga ibang Diyos? Walang ibang mga Diyos liban sa Panginoon. Hindi totoo na mayroong mga ibang Diyos. Ang Diyos natin ay iisa. Siya ang Diyos na may katangiang hindi mabilang.
Siya ang pag-ibig, siya ang kahabagan, siya ang kahatulan, siya ang katarungan, katuwiran. Hindi mo maaaring sabihin na ang Panginoon ay makatarungan, ngunit siya ay mahabagin din. Hindi mo maaaring paghiwalin yung dalawang yun. Ang Panginoon ay merong makatuwirang kahabagan. Hindi mo maaaring sabihin sa Panginoon na ang Diyos ay makatarungan, ngunit siya ay mapagbiyaya. Hindi mo pwedeng sabihin ng ngunit. Ang katarungan ng Panginoon ay mapagbiyaya. Laging iisa ang mga katangian ng Panginoon. Hindi mo maaaring sabihin na ang Panginoon ay Diyos ng pag-ibig, ngunit ang Diyos ay Diyos din ng kapuotan at ng kahatulan. Hindi mo maaaring sabihin yun. Sapagkat maaari niyang hatulan maging ang kanyang bayan na parang isang ama na umiibig sa kanyang mga anak na kanyang hinahampas dahil sa kanilang mga kasalanan. Hindi tayo dinidisiplina ng ating mga tatay para tayo puksain at patayin, hindi upang tayo ay ilagay sa tamang landasin. Yun din ang ating Ama. Bagamat siya ay napupuot at nagagalit sa atin, ngunit yun ay pag-isang galit na may kasamang pag-ibig. Ang lahat ng katangian ng Panginoon ay iisa sa Kanya, bagamat siya ay maraming katangian, hindi mo mabibilang ang mga katangian ng Panginoon. Ngunit ang Diyos ay hindi nahahati. Walang pagkakabahabahagi ang Diyos. Ang Diyos ay iisa. Kaya ang ibang mga Diyos ay puro nagmula lang sa imahinasyon ng tao. Sincere sila doon. Totoo sila doon. Meron silang Diyos. Kagaya sa India, kagaya ng mga Muslim, ang tawag nila sa Diyos nila ay Allah. At sincere sila doon. Totoo sila. Pero ang pagpunta sa langit ay hindi pa tungkol sa pagiging sincere. Dahil kahit ang mga Katoliko, sincere sila sa pagpupunas sa mga santo. Nagpapakamatay pa nga sila, mapunasan lang ang Nazareno. Kung ang sinseridad ay ang usapin ng pagpunta sa langit, mas ligtas na ang mga Katoliko kaysa sa atin. Pero hindi yun ang basehan. Ang mga Diyos-Diyosan nila, gaya ng mga ibang Diyos ng mga bansa, ay mula lang sa imahinasyon ng tao, yung pinaniniwalaan ng tao na ito ang aking Diyos. Wala ibang Diyos. Tayo lang may gawa nun. Tayo ang gumawa ng maraming Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang pagbabawal ng unang utos na ito ay nagsasabi na tayo ay merong bulok na kalikasan. Ayon sa ating kalikasan, tayo ay mga mananamba ng mga iba't ibang mga Diyos. Kaya sabi ng Diyos, huwag. Sinusupil ng Panginoon ang ating kalikasan. Alam ng Panginoon na ang ating kalikasan ay sasamba tayo sa maraming mga Diyos na gawa-gawa lamang ng ating imahinasyon. Kaya sabi ng Panginoon, huwag. Parang isang magulang, alam niya na anumang oras na ang kanyang anak mahuhulog sa hagdan, malalason, malulunod, madarapa, kaya laging sumisigaw yung magulang, huwag. Kasi alam niya yung kalikasan ng kanyang anak. Walang ingat yung kanyang anak. Anumang oras ay mapapahamak ang kanyang anak, kung hindi siya sisigaw, huwag. Kapag sinabi ng Diyos na huwag, ibig sabihin nito, anumang uri ng pagsamba sa ibang mga Diyos ay hindi dapat nating gagawin. Inisa-isa ng katekismo kung ano-ano ang mga mukha ng pagsamba sa ibang mga Diyos. Ang sabi ng katekismo ay yung pangkukulam, panguhula, pamahiin. Lahat ng ito ay gawa ng dyablo, mga minamahal. Ito yung mga nanggaling sa mga mahika na puro lihim na karunungan gaya ng mga salamangkero sa Ehipto. Nung nakipagtagisan ng mga salamangkero kay Moses at Aaron, gumawa sila Moses ng ahas. Yung mga salamangkero ay gumawa rin ng mga ahas galing sa isang tungkod. Pero pinakita ng Panginoon na nananaig ang kanyang kapangyarihan. Kinain ng tungkod ni Moses ang mga ahas na ginawa ng mga salamangkero.
Merong mga tao talaga na kayang gawin ng mga ito at ang layunin nila ay linlangin ng tao. Yun ang gagawin ng Antikristo. Gagawa ng kababalaghan ng Antikristo bago dumating ang Panginoong Kristo. Yun ang huling tanda na ating hinihintay sa pagbabalik ng Panginoon. Ang pamamahala ng Antikristo. Ng Antikristo na ito ay sasambahin ng maraming nilalang dahil gagawa siya ng kapayapaan sa buong sanlibutan at maging ang mga mananampalataya ay mamamangha. Gagawa ng mahika at mga kababalaghan ang Antikristo. Meron talaga mga tao na kayang gawin yun. At ang layunin ay ilayo sila sa katotohanan ng Panginoon. Halimbawa na lang dito ang pamahiin. Marami nang nalinlang na kahit ang mga Kristiyano, kung minsan naniniwala pa rin sa mga pamahiin ng swerte, malas, na ang sakit galing sa usog, na kailangan mong magpagpag kapag mayroong nakalamay, na yung numero 13 ay malas. Maraming mga pamahiin. Lahat ng ito ay galing sa dyablo. Hindi ito galing sa salita ng Panginoon. At sinabi pa ng katekismo ang mga pananalangin sa mga santo at iba pa ang mga nilalang. Ang mga ito ay isa lang. Pagsamba sa mga nilalang, pananalangin sa mga santo, isa lang yan. Kaya matakot kayo ng mga sumasamba sa mga santo. Wala kayong pinagkaiba sa mga sumasamba sa mga ulap, sa mga araw, sa mga bituin, at sa mga puno. Wala kayong pinagkaiba dahil yung sinasamba niyong mga santo, galing din sa kalikasan. Kahoy, ginto, pilak, na nilagyan niyo lang ng muka, ng kamay. Iisa lang yan. Pareho lang itong pagsamba sa mga nilalang ng Diyos. Iniisip nila na mga nilalang na ito, kagaya ni Maria, ay mayroong kapangyarihan. Kagaya ng mga santo, ay mayroong kapangyarihan. Sinasadya nilang kabaluktutin ang salita ng Diyos, lalo na yung mga nakakarinig ng salita ng Panginoon, yung mga Katoliko, para lang masamba nila ang mga kahoy, tao, kalikasan, hayop, at iba pa, sa halip ng tunay at nag-iisa na Diyos na siyang may lalang. Ang kahulugan ng unang utos ay pag-ibig sa Diyos. Yun ang kahulugan ng lahat ng kautusan. Dahil yung unang utos ay basic sa lahat ng kautusan. Dito nang galing ang lahat ng kautusan. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos. Dito nang galing ang pangalawa, pangatlo hanggang ika-10 utos. Pinaka-basic na kautusan ng unang utos. At ang principle nito ay yung pag-ibig sa Diyos. Iibigin mo ang Diyos higit sa lahat. Ang lahat ng kautusan ay nakasampay sa unang utos at ang nilalaman nito ay ang pag-ibig. Kaya ang bawat paglabag sa kautusan ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos ay Trinidad, Trinitarian, nabubuhay bilang Ama, Anak at Espiritu. Meron siyang pakikisama sa kanyang sarili na may tunay na pag-ibig. Sa bawat isang persona, ang Diyos ay isang sambahayan. May Ama at Anak sa pamagitan ng pagbubuklod ng perpekto at ganap na pag-ibig ng Espiritu Santo. Alam niya kung paano umibig. Kapag sinabi ng Diyos ay Diyos ng pag-ibig, ang ibig sabihin nito, una niyang inibig ang kanyang sarili, marunong siyang umibig sapagkat ang Ama ay iniibig ang Anak ay umiibig sa Ama. Kaya yung mga ibang Diyos na iisa ang persona, hindi sila marunong umibig. Ang Diyos ng INC, ang Diyos ng dating daan, ang Diyos ng mga Muslim ay hindi marunong umibig sapagkat naniniwala sila na ang Diyos ay isang persona lamang. Ang Diyos natin ay marunong umibig sapagkat ang Diyos natin ay nasa 3 persona. Alam niya kung paano umibig. At sa kanyang pag-ibig sa kanyang sarili, itinalaga niya buhat pa sa walang pasimula na yung pag-ibig na ito na meron siya, yung fellowship na meron siya, yung pakikisama na meron siya sa kanyang sarili ay maipahayag sa lahat ng kanyang mga gawa. At itinalaga niya si Kristo bilang kapahayagan ng tipan, bilang kapahayagan ng fellowship na meron siya sa kanyang sarili. Yung pakikisama, yung pag-ibig na meron siya sa kanyang sarili. Si Kristo ang naging tagapamagitan ng tipan ng Diyos.
Sa takdang panahon, ipinahayag ni Kristo ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos bilang isang Ama. Ngayon, nagbunga ang pag-ibig na ito ng Diyos sa atin. Lagi tayong ibinubunsod ngayon ng biyaya ng Diyos upang ibigin natin ang Diyos sapagkat ang Espiritu ay sumasa atin. Iniibig natin ang Diyos sapagkat una tayong inibig ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, yung pag-ibig na iniuukol mo sa Diyos ay pag-ibig din ng Diyos sa atin bilang bunga ng kanyang pagmamahal at pakikitungo, fellowship sa atin habang tayo ay nakaugnay kay Kristo sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Nagbubunga sa atin ito ng pag-ibig sa Diyos. Ang sabi ng katekismo, at matuwid na makilala ko ang tanging tunay na Diyos, magtiwala lamang sa Kanya na may kapakumbabaan, pagtitiis, na magpapasakop sa Kanya, umaasa sa lahat ng mabubuting bagay buhat lamang sa Kanya, ibigin, matakot, lumuwalhati sa Kanya ng buong puso ko upang aking talikuran ang lahat ng mga nilalang, kaysa magawa kong maging kalit-liitang bagay na salungat naman sa Kanyang kalooban. Kapag sinamarize mo ang lahat ng salitang ito, lahat ng mga nabanggit, ang kahulugan nito ay pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa halip na sumamba sa ibang mga Diyos. Hindi mo maiibig ang Diyos dahil lamang sa emosyon mo. Walang ganon. Ang pag-ibig sa Diyos ay hindi usapin ng emosyon. Bagamat oo, kasama ang ating emosyon. Sa ating pagkaunawa sa kabutihan ng Panginoon, minsan naluluha tayo at pinupuno ng Panginoon ang ating mga una ng pagtangis dahil sa pagkaunawa natin sa kabanalan ng Panginoon at sa kanyang mga mabubuting gawa. Ngunit hindi ito basihan ng pag-ibig sa Panginoon. Ang pag-ibig sa Panginoon ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya, karunungan, pagtitiwala. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ngunit hindi lang sinasabi ng kautusan na ibigin natin siya, na para bang patungkol ito sa pagsisikap lang na masunod natin ang unang utos. Ang hinihingi ng kautusan ay ang pag-ibig ng buong puso, kaluluwa, isip, at lakas. Ito ang pag-ibig na hinihingi ng unang utos na sumasaklaw din sa lahat ng kautusan ng Panginoon. Mula sa pangalawa hanggang sa ika-10 utos. Ang hinihingi ng Diyos, ibigin natin ang Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Ang ibigin ng Diyos sa panlabas lang ay napakababaw. Ang pag-iwas mula sa mga ibang Diyos ay hindi nangangahulugang pagtakas mula sa kanila. Yung sinabi ng katekismo, tayo ay iiwas sa mga ibang mga Diyos, hindi ibig sabihin na tatakasan natin yung mga ibang Diyos, na para bang hinahabol tayo ng mga ibang Diyos, o kaya para bang kapag nakita natin yung mga ibang Diyos, ay tatakbuhan natin yung mga ibang Diyos. Alam mo mga minamahal, hindi mo matatakasan ng ibang mga Diyos sapagkat narito sa puso natin ang maraming Diyos. Narito sa puso natin, habang tayo ay narito pa sa lupa at makasalanan, nasa puso natin ang maraming Diyos. Hindi mo matatakasan ang sarili mong kalikasan. Matatakasan mo lang yan kapag namatay ka. Kaya ang hinihingi ng Diyos ay pagsunod ng buo nating pagkatao. Hindi lamang yung panlabas, kundi pati yung panloob na ugnayan natin sa Diyos ay dapat nakaugnay sa katuwiran ng Panginoon. Kailangang masiyahan ng Diyos sa bawat aspeto ng ating pagsunod. Kinakailangan din kasi na ang ating pagsunod ay perpekto, ganap. Walang ibang mga Diyos liban sa Kanya. Natural lang na ang ating pag-ibig sa Kanya ay ganap. Siya lamang, eksklusibo ang ating iniibig. Kasi wala ka ng iba pang iibigin kundi Siya. Hindi ang asawa mo, hindi yung mga anak mo, hindi yung kaklase mo, kaibigan mo, o mga churchmate mo. Hindi yun ang unang inuutos ng Panginoon na ibigin mo. Iibigin mo sila alang-alang sa pag-ibig mo sa Diyos. Yung pag-ibig mo sa kapwa mo,
maging sa asawa mo o sa kapatid mo sa pananampalataya, sa mga anak mo, yan ay bunga lamang ng pag-ibig mo sa Diyos. Wala ka na ibang iibigin kundi ang Diyos. Hindi natin magagawa ito. Simulat sa lagi tayong kulang. Pero kahit na, ganap ang kautusan. Kahit hindi mo kaya, ito pa rin ang hinihingi ng kautusan. Ikaw ang may problema, hindi ang kautusan. Tayo ang nahulog sa kasalanan, hindi ang Diyos. Hindi kasalanan ng Diyos na tayo nahulog sa kasalanan. Hindi kasalanan ng Diyos na tayo namatay sa kasalanan at wala na tayong kakayanan na sundin ang kautusan. Mananatili ang salita ng Panginoon. Ito ang aking kalooban, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Hindi natin kaya ito. Kahit kailan. Kung hindi natin kayang ganapin ng perpekto ang kautosang ito, kinakailangan ngayon ng pananampalataya, mga minamahal. Sabi ng katekismo, at matuwid na makilala ko ang tanging tunay na Diyos, magtiwala lamang sa Kanya. Yun ang sinasabi ng Lord's Day 7. Na ang ibig sabihin ng pananampalataya ay yung knowledge and trust. Pagkilala sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay laging merong laman. Lagi itong may laman na doktrina. Yung pagkilala mo sa Diyos, ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kapahayagan, lagi itong merong laman. Hindi maaari na magkaroon ka ng pagtitiwala sa hindi mo kilala. Kung di natin kayang tuparin ng kautusan, papasok ngayon dito ang pananampalataya. Pero mga minamahal, ang pananampalataya ay hindi patungkol lamang sa knowledge at sa trust. Ito ay patungkol sa ating ugnayan sa Panginoong Kristo, sapagkat meron tayong nakalimutan. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, ito ang instrumento ng Panginoon upang si Kristo at ang kanyang iglesia ay pag-ugnayin sa pamagitan ng pananampalataya. Ngayon, ang kanyang pagsunod at katuwiran ay ang kinikilala lang ng Diyos. Kaya kung tayo ay ihuhugpong sa Panginoon, ang kanyang katuwiran at ang kanyang pagsunod lamang ang kinikilala niya na ating katuwiran at ang ating pagsunod. Kasi si Kristo at tayo ay hindi na mapaghihiwalay pa sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi yung pagsunod mo ang tinitingnan ng Diyos. Totoo na kailangan mo sumunod, pero ang realidad, araw-araw nating binibigo ang kautusan at ang ating pagsunod ay laging may bahid ng kasalanan. Umamin tayo't sa hindi. Ang pagsunod natin sa Diyos ay laging merong bahid ng kasalanan. Kaya hindi titignan ng Panginoon yung pagsunod mo. Pasalamat na lang tayo sa Panginoon na hindi tinitignan ng Panginoon ang ating mabuting gawa. Ang tinitignan lamang ng Panginoon ay ang pagsunod ng Panginoong Kristo alang-alang sa ating katuwiran. Kung sapat para sa atin si Kristo, kung siya ay sapat, ang sabi ng katekismo, iiwasan at lalayuan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan kung sapat ang Panginoong Kristo. Kung nakita mo ng Panginoon ay kasapatan sa pamagitan ng pananampalataya, anong bunga nito? Iiwasan at lalayuan ko ang ibang mga Diyos. Bakit? Wala akong kailangang ibang Diyos. Wala akong kinakailangan na ibang mga Diyos. Ang kailangan ko lamang ay ang tunay at nag-iisang Diyos, ang Panginoong Kristo na kanyang ipinahayag ang Panginoon bilang ating Ama. Hindi tayo nakakatagpo ng kalakasan mula sa mga bagay na nilalang lamang, kagaya ng ating mga mabubuting gawa. Sa halip, ang ating laman at ang iba pang mga nilalang ay laging nauuwi sa alabok kung ikukumpara natin sa persona, mga gawa ng Panginoong Kristo bilang ating katuwiran. Amen. Manaming Diyos, salamat po sa napakagandang kapahayagan ng unang utos. Dalangin namin, Panginoon,
na sa lahat ng mga kautusan na inyo po ipapangaral sa amin, lagi namin makita ang katuwiran ng Panginoong Kristo. Kahabagan mo kami, Panginoon, at ibunsod mo lagi sa amin na kami ay lumayo sa maraming mga Diyos-Diyosan at magtiwala at magpasakop lamang sa iyo na aming nag-iisa at tunay na Diyos. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen.